Cyrus, kasama dapat namin si Lorena pero may nangyari sa kanyang dad. Wika ni Stella na makarating na sila sa Paris. It's alright. Kamusta siya? She's fine, I guess. Gusto niyang sabihin sa'yo na ihintayin ka niya. Malinaw na sa kanyang lahat ngayon. Inakala lang talaga niya na anak mo ang kambal. Wika ni Stella. She actually thought that they are mine. That explains everything. Wika ni Cyrus na malungkot ang mga mata. Yeah, gusto ka na niyang makita, Cyrus? I will see her soon. Sagot ng binata na may kakaibang lungkot sa mga mata. Agaton, Alden, bakit? Oh, sorry. I didn't know you're here, Stella. It's alright, Alden. Gusto kong makita ni Dad. Bakit? May nangyari ba? Hindi ko alam pero nandun si Beatrice. Sa tingin ko, alam mo na. Wika ni Agaton na napabuntong hininga pa. Pinuntahan naman agad ni Agaton ang ama. Inabutan niya roon sa silid ang ina at si Beatrice. Agaton, you're here. Sabi ni Alden, hinahanap niyo raw po ako. Ano po ba yun? Okay lang po ba ang pakiramdam niyo? Okay lang ako, anak. Gusto ko lang humingi ng pabor. Wika ni Anton. What is it, Dad? Can you escort the Lady Beatrice to the Louvre annual fundraising ball? Napatingin naman si Agaton kay Beatrice at sa ina. Of course, Dad. I will. Sagot ni Agaton na bahagya pang ngumiti. Thank you, son. Nahinawakan pa ang kamay ni Agaton. Anything for you, Dad? At tinilikan pa ang kamay ng ama. Nang lumabas si Agaton, sinundan siya ni Beatrice sa balkonahe. I'm sorry, Prince Agaton. I did not mean... Ani naman ni Beatrice na pinutol ni Agaton. It's alright, Beatrice. Hindi mo kasalanan. Sagot ng binata na hindi nawawala ang lungkot sa mga mata. Gusto kita pero hindi sa ganitong paraan. I don't want to force you to do something you don't want. Kilala na kita simula bata pa tayo, Beatrice. I know you well enough na hindi masasamantalin na sitwasyon. Pero gusto mong malaman mo na ginagawa ko ito para mapasayang daddy ko. Wika ni Agaton na hindi pa rin nililingon ng dalaga. That hurts, you know? Wika ni Beatrice na malungkot ng umiti. I'm sorry, Beatrice, pero hindi lang talaga ako lalaking para sa'yo. You're beautiful inside out, but... Ani Agaton. Stop flattering me, Agaton. You don't have to say anything. Hindi kita pwedeng pilitin na gustuhin ako and I won't do that. Masaya akong malamang mahalaga pa rin ako sa'yo at tinuturing na kaibigan. Wika ni Beatrice na nais ng maluha. I've always loved you as my sister, Beatrice. Hindi na magbabago yon. Wika ni Agaton na humarap na sa dalaga. You are unfair, pero at least hindi ka nagsisinungaling sa akin. Sagot ni Beatrice na tumulo ng luha. Nilapitan naman ni Agaton ang umiiyak na dalaga at niyakap ito. Don't waste your precious tears, Beatrice. Not for me. Maghintay ka lang at darating din ang tamang lalaki para sa'yo. Wika ni Agaton na hinalikan ang noon ng dalaga. Manila, Philippines. Naiuwi na ng manson si Gerald para doon magpahinga. Ipinaayos na lang ni CJ ang silid nito. Kumpleto sa lahat ng aparato na kakailanganin ng ama dahil sa masera nitong kondisyon. Naghahaponan ng mga oras na yun sina Pasita, CJ at Lorena na makaramdam ng pagbaliktad ng sikmurang dalaga. Agad itong tumakbo sa kusina at doon nagsuka. Si CJ naman pinigil lang tumayo si Pasita at siya nang sumunod sa kapatid sa kusina. Lorena, are you alright? Yeah. Nakakain lang siguro ako ng masamang pagkain kaya nag-alboroto ang tiyan ko. Wika ni Lorena kahit patila gusto pa niyang masuka. Sigurado ka ba? Yeah, I'm fine, CJ. Alright, go up and rest. Magpapadala na lang ako sa maid ng gatas at gamot. Thank you. Wika ni Lorena na sinunod na ang kapatid. Na makarating sa kanyang silid, kabadong-kabado si Lorena. Madali niyang kinuha ang PT na nasa kanyang bag dahil balak niya talagang mag-test dahil hindi pa siya dinaratnan. Mabilis siyang nagkulong sa banyo at makalipas ng ilang minuto, nangihinang napaupo siya sa sahig, sabay ang pagtulo ng kanyang luha. Kitang-kita niya ang dalawang guhit sa PT na kanyang ginamit. Hawak niya ito na nanginginig niyang mga kamay. God, Lorena, you're pregnant and Cyrus is not even here right now. Kailangan niyo itong malaman. Bulong ni Lorena sa sarili na naghahalo ang saya at pag-aalala. Lumabas si Lorena ng banyo at agad na hinagilap ang telepono. Tinawagan niya si Stella dahil hindi niya alam ang numerong ginagamit doon ni Cyrus. Stella, kasama mo ba si Cyrus ngayon? Tanong ni Lorena nang sagutan ng kaibigan ng telepono. No, why? Is something wrong? Wala naman. Kailangan ko lang siya makausap. Hold on, I'll get back with you. I'll just make some calls to check on his number. Thank you, Stella. Makalipas ang abot kalahating oras, may natanggap na mensahe si Lorena mula sa kaibigan at yun ay ang number ni Cyrus. Mabilis sa tinawagan ni Lorena ang number na binigay ni Stella. Abot-abot ang kabang nadarama ni Lorena habang nagre-ring ang telepono.
Si Cyrus naman ay nasa kanyang silid ng mga oras na iyon at nagpapahangin sa balkonahe ng kanyang silid. Narinig niyang nagring ang telepono kaya tatayo na sana siya para sagutin yun, ngunit tila na estatwa mo binti niya at hindi niya maigalaw. Ilang subok ang ginawa ni Cyrus ngunit baliwala lang. Tila namanhid ang mga binti na may sariling pag-iisip. Mula sa kinaupuan, napaluha si Cyrus. Sa sakit at awa sa sarili, na tila siya isang imbalidong hindi makakilos. Is this it? Am I starting to be useless? Damn it! Ani naman ni Cyrus at tila awang-awa sa sarili. Si Lorena na may napaluha na dahil nakailang tawag na siya, ngunit hindi man lang nito sinasagot ang tawag niya. Pick up the phone, Cyrus. Don't give up on me just yet. I'm sorry, just pick up the phone. Wika ni Lorena sa pagitan ng pag-iyak. Sa labas ng silid ni Cyrus, nasa malapit lang si Beatrice at narinig niya ang pagsigaw nito. Agad pumasok sa silid ni Cyrus ang dalaga para tingnan ito. What happened, Agaton? Tanong ng dalaga na agad dinalohan ng binata. Beatrice, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, hindi ako makagalaw. Ani Agaton na may luha sa mga mata na nakatingin kay Beatrice. I'll call the doctor, just wait here. Sagot nitong natataranta na. No, don't. Please don't. Pero Agaton, just help me to get to bed, please. Lilipas din to. Nahihirapan man, tinulungan ni Beatrice ang binata na makalipat sa kanyang kama kahit pakitang-kita niya ang sakit na nararamdaman nito. What's going on, Agaton? Ano nangyayari sa iyo? Tanong ni Beatrice na ano lang alala dito. Bago pa man makasagot si Agaton, nagring ng muli ang telepono. Can you get that, please? It must be Alden. Sabihin mo sa kanya natutulog pa ako. Hindi pa ako pwede makipag-usap sa kanya. Wika ni Agaton na bakas pa rin ang sakit na nadarama. Sinunod naman ni Beatrice ang sinabi ni Agaton at sinagot ang telepono. Hello Alden, it's me Beatrice. Agaton is already asleep. Ani Beatrice, ngunit biglang nawala ang nasa kabilang linya. Si Lorena na may tutop ang bibig na may sumagot sa kabilang linya. Boses ng babae ang sumagot kaya nang sabihin nitong tulog na ang nobyo, bigla na lang niyang naibaba ang telepono. Cyrus, kinalimutan mo na ba ako? Hindi mo na ba ako mahal? Ani Lorena na tumulo ang magandang luha sa mga mata. Sa silid naman ni Agaton, hinarap ni Beatrice ang binata matapos gawin ang iniutos nito. Now Agaton, sabihin mo sa akin na nangyayari. Ano bang nangyayari sa iyo? Huwag mo nang subukang magsinungaling. Alam ko may mali. Magsimula ka na magsalita bago ko patawagan ang kapatid mo. Wika ni Beatrice na punong-puno ng pag-aalala. May sakit ako, Beatrice. Kung ganon, sapat ng dahilan yon para tumawag tayo ng doktor. I'll get a doctor for you. Alam kong alam mong ibig sabihin ng sakit na yon. You've gone through med school, right? Ani Agaton na hindi makatingin sa dalaga. Alam niyang alam nitong ibig sabihin niya kahit pa mga batang specialization nito. How? Why you... Wika ni Beatrice na gustong maiyak sa narinig. I guess I'm the lucky one. Sagot ni Agaton. No, hindi totoo yan. Tatawagan ko mga kaibigan ko. We can get you re-evaluated. Pwede tayong humingi ng second opinion. Ani Beatrice at tila natataranta na. 3 taon o mas kaunti. Ganoon na lamang meron ako at ang kalagayan ko. Hindi na ito bumubuti. Mas lumalala pa sa pagdaan ng mga araw at mawawalan na ako ng kontrol sa katawan ko. Immobility will just be more frequent. Ani Agaton na napaiyak na sarap ni Beatrice. Mahigpit na niyakap ni Beatrice ang binata at maging siya ay luhaan na. Agaton, no. Makakahanap tayo ng paraan para gumaling ka. You're gonna fight it. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi. Sagot ni Beatrice na iyak ng iyak. Ngayong alam mo na. Layuan mo na ako, Beatrice. Makakabuti yun para sa iyo. And please do me a favor. Huwag mong ipapalam sa kahit kaninong tungkol dito. Wika ni Agaton na tila awang-awa sa sarili. No, Agaton. You can't make me. Hayaan mo ako nasa tabi mo. Hindi mo kailangan suluhin ang lahat ng to. Wala kang pagsasabihan, Beatrice, lalo na sa pamilya ko. Kung ganon, hayaan mo ako nasa tabi mo. Let me be there for you, Agaton. Hindi mo ba ako narinig, Beatrice? Mamamatay na ako. Masasaktan ka lang kapag nanatili ka pa sa tabi ko. Wika ni Agaton na napasigaw na. Kung ganon, saktan mo ako. Sagot ni Beatrice na tumutulo ang luha. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Agaton. Naalala mo ba kung paano ako lumaban? Nung muntik na ako mamatay ng mga bata pa tayo? Beatrice, sambit ng binata. Sinong batang matigas ang ulo na nanatili sa tabi ko araw at gabi? Naalala mo ba kung sino siya? Yung batang hindi ako paniyagan sumuko. Kung gagawin mo, if you do, ngayon alam mo ang pakiramdam na kagustuhan ko manatili sa tabi mo. Wika ni Beatrice saka iniwang hindi makapaniwala si Agaton.
Ilang linggo rin ang mabilis na lumipas at lumakas-lakas na rin ang pangangatawan ni Anton. Nakakalabas ito ng silid at nakakapagpahinga sa labas. Si Beatrice ay lagi nasa tabi ni Agaton at inaalala ito. Masaya naman si Anton sa kanyang nakikita. Beatrice, I need your help. Wika ni Agaton. What is it? Are you alright? Nag-aalalang tanong nito. I am going back to the Philippines. I need to take up some business and Ani Agaton na tinapos si Beatrice. At gusto mo siyang makita. Ani Beatrice na may lungkot sa mga mata. Sorry, I shouldn't have. Kailan tayo aalis? Tanong naman ni Beatrice kahit masakit marinig ang nais ito. The day after tomorrow. Sagot ni Agaton. Alright, I'll have my things ready. Thank you. Sagot ni Agaton at taos-puso nagpapasalamat sa kaibigan. Dumating ang takdang araw ng pagdating nila Agaton sa Pilipinas. Big deal ang pagbalik niya bilang isang prinsipe kaya napakaraming reporter sa paliparan ng araw na yon. Bago lumabas, humugot ng isang malalim na hininga si Cyrus. Nang mamataan siya ng mga reporter, sunod-sunod na ang pagkislap ng mga flash ng camera. Is the Lady of Versailles her new girlfriend, Prince Agaton? Paano na si Lorena Padilla? Totoo bang iniyon mo siya para sa magandang Lady of Versailles na makakapantay sa iyong katayuan sa lipunan? Totoo ba ang chismis na ikakasal ka sa Lady Beatrice ng Versailles? Prinsipe Agaton, kaya mo bang sagutin ang mga tanong namin? How long have you been dating the Lady of Versailles? Yun ang mga walang katapusang tanong ng mga reporters. Hold your horses everyone. Hindi ito ang tamang oras para magtanong. Maaari niyong gawin yan sa aming press conference pero sa ngayon, kailangan nilang magpahinga. Kaya kung ipagpapaumanhin niyo kami, maaaring bigyan sila ng daan. Wika ni Lester na to the rescue sa boss at kaibigan. Thank you, Lester. Nice to see you back, Cyrus. Sagot ni Lester at inalalay ng dalawa para makaraan. Beatrice, hold my arm. Let's go. Wika ni Cyrus na mapansing nahihirapan makaraan ang kaibigan sa press. Sa mansyon naman ko sa naroon si Lorena at nanonood kasama ang kapatid, kitang-kita niyang tagpo ko sa nakinawit ni Beatrice ang kamay sa braso ni Cyrus habang ang binata tila pinoprotektahan ng babae. Natatop ni Lorena ang dibdib at agad tumulo ang luha mula sa kanyang mata sa nakikita. Cyrus, you're back. Pero bakit parang kinalimutan mo na ako? Ani Lorena sa kanyang isip. Lorena, are you alright, sweet? Ani naman ni CJ na agad nilaluhan ng kapatid. Kuya, wala na ba talaga akong halaga sa kanya? Wika ni Lorena na lumuluha at tila nakaramdam ng biglang sakit sa sinapupunan dahilan upang mawalan to ng malay. Lorena! Tawag ni CJ, agad namang nasalo ang kapatid. Kuya, wala na ba talaga akong halaga sa kanya? Wika ni Lorena na lumuluha at tila nakaramdam ng biglang sakit sa sinapupunan dahilan upang mawalan to ng malay. Lorena? Pinangko niya agad ito at sinakay sa kotse para isugod sa ospital. Sandaling nagtagal si Lorena sa emergency room at agad ring nagkamalay. How's my sister, Doc? Tanong ni CJ sa doktor na tumingin sa kapatid. She is alright. Wala siyang sakit. Pero kailangan mo siguraduhin na hindi mai-stress ang kapatid mo. Ito ay pagiging masama para sa baby. Baby? Ani CJ na naguguluhan. Yes, Mr. Anderson. Your sister is a month pregnant. I'll go ahead. I have to attend to other patients. Pero nag-iwan ako ng ilang reseta ng mga bitamina na dapat niyang inumin. Wika ng doktor na iniwan na sa CJ. Hindi naman napansin ni CJ na wala ng karap na doktor dahil lumilipad ng isip niya sa kaalamang buntis ang kapatid. Oh God, Lorena! Bulong ni CJ sa sarili na naihilamos ng kamay sa kanyang mukha. Nang pumasok si CJ sa salid ng kapatid, mataman itong tinignan si Lorena. Lorena, mayroon ka bang gustong sabihin sa akin? Kuya, ani Lorena ang naluluhana. It is Thompson's, right? Or should I say, asshole Bracamonte? I'm sorry, kuya. I'm sorry. Wika ni Lorena ang napaiyak na sa harap ng kapatid. Damn you, Thompson. Damn you. Sigaw naman ni CJ sa kanyang frustration. Si Cyrus naman ay sa opisina dumiretso imbes na magpahinga muna. So, how's everything when I was out? Everything's fine pero Cyrus, hindi mo ba tatanungin kung kumusta siya? Tanong ni Lester. May narinig akong balita kay Stella. Maaari mo bang ibigay sa akin ang mga reports sa kailangan ko i-review? Ani Cyrus na sadyang iniibang usapan. What is wrong with you, Cyrus? Tila hindi makapaniwala sa kaharap. Nothing. It's office hours. Let's just get down straight to business. Wika ni Cyrus sa kaibigan bago tumungo at hindi nilingon pa si Lester. Si Lester naman hindi makapaniwalang tinitingnan ng kaibigan. Dahil higit kanino man kilala niya ito. Kasama ni Cyrus si Beatrice sa opisina ng araw na iyon dahil pinipilit siya nitong magpatingin sa ibang doktor.
Humahangos na pumasok ng opisina si Cyrus, si Lester ng araw na iyon. Naroon sa opisina si Beatrice at Cyrus na nagtatala dahil ayaw ni Cyrus pumunta sa doktor. Cyrus, Lorena is in the hospital. Let's go. Wika ni Lester. Sa narinig, bigla ang pag-aaral ng Cyrus sa dalaga, ngunit mabilis na itong kinubli. What happened? Hindi ako maaaring umalis ngayon, Lester. May importante pa ako meeting in 30 minutes pero pwede kang umalis kung gusto mo. Ani Cyrus na iniwasan na ng tingin si Lester. What the hell is wrong with you, Cyrus? Lorena is in the hospital right now. Damn it! Wika ni Lester na napipiko na sa inaasa ng kaibigan. May meeting pa ako, Lester. Handa na ba ang mga dokumento? Tanong ni Cyrus at tila baliwala ang narinig mula sa kaibigan. Damn that meeting. And damn you too. Hindi ko lamang nangyayari sa'yo pero isa lang ang alam ko. Hindi ikaw ang Cyrus sa kilala ko. Ines na sabi ni Lester, saka umalis at malakas ay binalibag ang pinto ng opisina ni Cyrus. Nakapikit na napasandal na lamang sa kanyang swivel chair si Cyrus, tila nangihinang makalabas ang kaibigan. I know, you're about her. Ani naman ni Beatrice na naaawa sa kaibigan. Stop it, wika ni Cyrus. Nakikita ko sa mga mata mo, Agaton. Hindi mo kailangan itago. Bakit di mo siya puntahan? Just go home, Beatrice. Go home. Agaton. Ani naman ni Beatrice. Just get the hell home. Sigaw ni Cyrus na kitang-kita mong frustration. Bakit mo ba siya iniiwasan? Kahit gaano kasakit, alam kong mahal mo siya, taga-alala ka sa kanya. Wika ni Beatrice na hindi na rin napigilang magtaas ng boses. Shut up, Beatrice. Shut up. No, you shut up, Agaton. Stop doing this to yourself. Puntahan mo siya. Hell no. Gaano ba kahirap intindihin na may meeting nga ako? I cannot be there for her. I won't be there for her. I won't. I won't be there for her for long. I won't be around for long. Wika ni Cyrus na napaiyak na. Mabilis naman niyakap ni Beatrice si Agaton. Alam niyang hirap na hirap ng kalooban nito. Gusto ko siyang puntahan. Pero paano ko gagawin yun kung panandalian lamang? Dahil darating ang araw na mawawala din ako. Bakit ako pa? Sa dami ng tao, bakit ako pa ang pinaparusahan ng ganito? Wala na ba talaga akong karapatang maging masaya? Beatrice, sabihin mo sa akin. Ganun ba ako kasama para pagdaanan ng lahat ng to? Ani Cyrus na napayak na sa balikat ni Beatrice. Itinuloy pa rin ni Cyrus ang meeting niya, pero tila naman lumilipad ang isip niya sa ospital kung saan naroon si Lorena. I'm sorry, gentlemen. We have to cut this meeting short. There's just something that I need to attend to urgently. Ani Cyrus na saka lumabas ng conference room. Hindi na niya pinansin si Beatrice at diretsong lumabas ang Thompson Tower. Si Beatrice na may nakamasid lang at napabuntong hininga. Alam niya, pupuntahan na nito si Lorena sa ospital. Kahit masakit, sinundan niya ito. Delikado para sa sakit itong magmaneho. Ilang minuto nakatayo si Cyrus sa harapan ng silid ni Lorena at di niya magawang kumatok kahit pag gustong-gusto na niyang makitang dalaga. Nasa ganong pag-iisip si Cyrus nang biglang pumasok ang pinto at nakita niya si CJ. Look who the hell is here! Sarkasikong sabi naman ni CJ. Napalingon ang mga naroon sa loob ng silid ni Lorena. Naroon si Lester at ang kaibigan ni Lorena. Cyrus? Naiiyak na usal Lorena na makita si Cyrus. Lorena, akala ko hindi mo na ako pupuntahan. Wika ni Lorena nang napaiyak na. I'm sorry, I had a meeting. Aalis na muna ako, Lorena, bago pa may magawa ako sa boyfriend mo. Wika ni CJ na lumabas na ng silid. Maging ang dalawa pa ay lumabas na rin muna ng silid para makapag-usap ang dalawa. Cyrus? I'm sorry, Lorena. Why are you saying sorry? Talong ni Lorena nang natulo ng luha. Patawad na hindi ako nandyan para sa'yo. Pasensya na sa lahat ng kasinungalingan, ngunit ito ay kung sino ko. Kung sino talaga ako. Wika ni Cyrus sa puno ng lungkot ang mga mata. Wala akong pakialam kung sino ka man, Agaton. Mahal kita at yun ang mahalaga. Wika ni Lorena nang umiiyak pa rin. I wish you all the best in life, Lorena. Are you breaking up with me, Cyrus? Tanong ni Lorena na sobrang sakit na nang nararamdaman. I'm sorry, Lorena. Hindi mo na ba ako mahal, Cyrus? Tanong ng dalaga na walang tigil sa pag-iyak. I'm sorry that I fell out of love. Ani Cyrus na nakatungo at hindi makatingin kay Lorena. No. Mahal mo ako, diba? Mahal mo ko eh. Mahal mo ko, diba, Cyrus? Hindi mo naman ako iiwan, diba? Tanong ni Lorena na iyak ng iyak at niyakap pa si Cyrus. Si Cyrus naman hindi maigalaw ang mga braso. Umaatake na naman ng sakit. Gustong-gusto niyang yakapin ang dalaga kahit sa huling pagkakataon, pero hindi nakikisama ang mga braso niya. Mula sa pinto, kitang-kita ni Beatrice ang nangyayari. Nanginginig ang mga braso ni Cyrus, indikasyong umaatake ang sakit. Let me go, Lorena. I have to go. Ani Cyrus na unti-unti nang umatras.
Malungkot ang mga matang lumabas to ng silid at iniwan si Lorena. No! Bakit mo to ginagawa sa akin, Cyrus? Sabi mo mahal mo ako pero bakit mo ako ginaganito? Wika ni Lorena. Mabilis niyang tinanggal ang Ivy sa kamay at tinablo si Cyrus sa pasilyo. Kita niyang nararoon si Cyrus at kasama ang babaeng nakita niya, kasama nito nang dumating ng bansa. Cyrus! Hinihingal at nahihirapang sigaw ni Lorena habang umiiyak. Lorena! Sambit ni Cyrus na nahihirapan din lalo na ngayon na hindi niya maigalaw ang mga braso. Dahil ba sa kanya? Umiiyak na tanong nito ni Lorena. Leave her out of this, Lorena. She has nothing to do with this. Ani Cyrus kahit pahawak at nakalalay sa kanya ngayon si Beatrice. Really? Kahit pa inagaw kanya sa akin? Sa amin na magiging anak natin, ha? Ani pa ni Lorena. What? Tanong ni Cyrus sa tila nagkamali ng narinig. Buntis ako, Cyrus. Magkakanak na tayo kaya pakiusap. Huwag mong gawin sa akin to. Sa atin. Luha ang saan ni Lorena. Sa narinig, tumiim ang tingin ni Cyrus at doon tumulong luha. Have a nice life, Lorena. Have a good life to the father of your child. That is not my child. Wika ni Cyrus habang lumuluha. Tigagal si Lorena nang narinig mula kay Cyrus. Hindi niya isahang-sahang tinatanggi niya ito. Hindi makapagsalita si Lorena habang agos ng agos sa mga luha. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Ang tanging nasabi ni Lorena at nangihinang napaupo ito sa sahig. How could you, Lorena? Lumuluhang sagot ni Cyrus. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha nito. Galit na galit si CJ sa narinig. You deserve that, asshole. Sigaw naman ni CJ. Agaton. Napasigaw naman si Beatrice at agad dinaluhan ng binata. Dahil hindi maigalaw ang mga braso, tumama rin ang mukha nito sa sahig. Bukod sa labi ni Cyrus sa dumudugo, duguan din ang ulo nito. Agaton, enough. Let's just go, please. Please. Umiiyak na sabi ni Beatrice na hawak-hawak ang ulo ni Agaton. Si Lester naman, dinaluhan na rin ang kaibigan kahit panahiinis siya rito. Cyrus! Cyrus! Umiiyak na tawag ni Lorena dito at akmang pupuntahan niya ito at pinigilan siya ni CJ. Hindi ka na pwedeng lumapit sa hayop na lalaking yung Lorena. Kuya, he's hurt. Let me go, please. Pagmamakaawa ni Lorena sa kapatid. No! That asshole deserved it. Ani pa ni CJ. Apparently, I don't. Natanong mo na ba kung sinong turing na ama ng anak ng kapatid mo? Tanong ni Cyrus na nakatayo na pero nakalalay sa kanya sa Lester at Beatrice. Ano? Ikaw ang nobyo niya? Gago ka ba? Who else could it be? Lalo pa nagalit si CJ sa sinabi ni Cyrus. Really, Lorena? Ako lang ba talaga? Dahil parang nabuntis ka? Tanong ni Cyrus sa galit na. Because Ani Lorena, hindi kita mabubuntis, Lorena. Narinig mo ba? I can't. Baog ako. Hindi ako magkakaanak. Kailanman hindi ako maging isang ama. Sigaw ni Cyrus na nagpatahimik sa mga nararoon. Ano ang gagawin ni Lorena matapos niyang marinig na si Cyrus at talikuran siya? Kanino nga kayang anak ang pinagbubuntis si Lorena? Ano mangyayari kay Agaton ngayong nalalaman na siya ng kanyang karamdaman? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.